Nagtatanim po talaga kayo ng mais para ipakain sa baka? Oh, yun lang, para sa baka lang. Almost 7 hectares na taniman ng mais para pagkain lamang ng mga baka. Alamin natin kung paano ang proseso ng paggawa ng corn silage ng retiradong piloto na si Sir Mark Lotilla. Silipin na din natin ang kanyang mga alagang patabaing baka dito. Sir Mark, pwede kayo magpakilala sa video na ito? Ito, ako si Mark Lotilla. Inimbitahan ko si Jom para harvest kami ngayon ng mais for silage. Meron na akong 7 weeks old na yellow corn na gamitin natin pang silage sa baka. Yung sistema nyo, nagtatanim po talaga kayo ng mais para ipakain sa baka? Oh, yun lang, para sa baka lang. Hindi ibinebenta yung bunga? Wala. Yung bunga kasama dun sa pagsa-silage nyo po? Oo. Dapat 8 weeks. Dapat 8 weeks. Pero 7 weeks old kasi sa mataas na. Sabi ko magano na harvest na kami. Maganda din kasi yung ulan ngayon, nakatulong po. Saka itong nag-El Nino, di ba, tuyong-tuyo. Apo. Lahat na ipot dito ng baka at saka naipon ko noon, hindi ko nagamit sila for ilang years. Nilagay ko sa lupa. Ang galing. Yung dumi ng baka nagagamit nyo din pang fertilize naman dun sa pakain po nila. Kumbaga cycle na lang. Inararo ko, noon nilagyan ko pa ng apog, lime. Apo. Para ma-neutralize talaga yung yung lupa. Araro uli. After one day, umulan. Sabi ko, tanim tayo. Ito ngayon, resulta. Ito, 2 months old. 7 feet, 8 feet ang taas na. Oh, sabi ko, by next week, i-harvest na ito. Sabi ko nga, ito yung the best na mais na natanim ko eh. Dahil sa maganda lang preparation. Opo. At saka yung fertilizer. Lahat-lahat ilang hectares po yung tinataniman nyo ng mais? Almost 7. Dun sa 7 hectares na taniman nyo ng mais, ilang baka po yung napapakain nun? Kasi ngayon 50 heads may git itong sa akin. Malalaman ko ngayon kung enough every month kung ilan mag-ubos nila. Last year, na-delay kaming harvest kasi nasira yung corn chopper. Opo. Yung paggawa pa ako. Magulang na yung na-harvest namin. So pangit yung silage, parang tuyong dahon. Pero binigay ko pa rin. Tumaba pa rin baka. Maganda pala talagang dahon ng mais. Tatapon ko sana kasi sabi ko failure yata itong silage ko. Kasi parang hindi maganda yung pagproseso nyo ng silage kasi magulang na. Magulang na yung dahon at saka stock ng mais. Pero maganda pa rin. Kahit ganun, effective pa rin pagpapataba ng baka. At pakita ko mamaya yung mga subel natin dito. Opo. Kung gaano kalaki. O nga pala, para dun sa mga hindi pa nakakalam subel, may mga subel na inaalagaan si Sir Mark ngayon dito. Meron akong 8 subel bulls. Para dun sa mga hindi nakakalam ng breed na subel, ayun yung galing sa Calatagan, Batangas po. Sa farm mismo ng subel galing. Siguro dun sa mga followers at subscriber natin, alam niyo yung subel kasi yung pinakamalaking baka na na-videohan ko ay breed ng subel. Yung napanood ko yan eh. Kasi ito, 8 horsepower lang to eh. Yung bago namin, 12. Pag ganito nga naman kadami yung mais, kailangan mo talaga ng malaking ganito. Sa ganito Sir Mark, magkano po yung nagastos nyo? Ito, umakas na mga 7. So dito sa chopper na to, or yung gilingan ng mga mais, 70k ang nagastos nyo po. Meron pa akong matapos nila this week para 2. Tapos may additional pa palang ganito si Sir Mark. Next start. So Uncle Jepoy, kaya mo pandarin? Pangit sa akin. Opo.
Ito yung kauna-unahan talaga ni Sir. Dito pinaprocess yung silage. So paggawa pa ako dyan ng mas malaki. Yan, isa. Dito ni Sir ilalagay yung mga na-chop, yung nagiling na mais, stem, kasama lahat ng puno ng mais nandito. Dito niya ilalagay tapos tatakloban ng sobrang closed, enclosed talaga. Tapos after ilang months, Sir? After 3 weeks. 3 weeks pwede ng silage na yon, pwede nang ibigay. Mabango na yan. Yun ay at least 3 weeks, pwede namang kahit sobra ng 3 weeks. Oo, kahit mag-isang taon pa yan. Basta maganda lang talaga yung pagkaka-enclosed, ano po. Ito yung pinapagawang additional storage ng silage po. Oh, pero hindi ko na, wala nang dingding. Lagyan na lang ng trapal pa. Bali dito na, ibinababa na po yung mga nagiling na mais. Bango. Dito Sir Mark, wala namang ibang halo, purong mais po ito, ano. Ang mahalaga lang isisiksik or pipit-pitin. Oo, talagang matigas siya. Tapos takpan, seal. Sealed talaga. Yung iwasan talaga yung hangin na makapasok sa loob para maganda yung pagkakasilage. Tapos sa dami ko ng gulong. Yan Yan ang kahoy at gulong. Yun yung mga, yung gulong at kahoy, yun yung mga pangpatong, pantakip. Para hindi malipad. Ito yung mga pantakip po. Trapal. Trapal lang. Pina-repair ko na yung mga binutas ng daga. Ito wala namang standard talaga na sukat. Depende dun sa silage na pwede nyong ilagay. Yung laki nung storage. Kung konti lang naman yung source nyo ng mais, mas maliit pwede na. Ito na mismo yung pakain nila sa baka. Kailangan lang katulad dun, pipit-pitin talaga, siksiksikin na higit. After mapuno ng storage na ito, ay tatakpan ito ng trapal, yung walang halos makakapasok na hangin sa loob. Napakahalaga na matakpan ito ng ayos para maiwasan yung posibleng problema katulad ng pagkapanis ng corn silage. Ito yung pinakatrabaho lang talaga, ano po, itong pag-harvest ng mais. Kasi pag pakain ka, wala. Tinisin mo lang, pakain, wala na. Nakakwadra naman yung mga baka ni Sir Mark. So kukuha lang dito lang silage. Tapos, painom ng umaga at hapon, yun na. Kaya kung napansin mo, magwag kasya yung jeep, kasya yung traktora sa loob. Oo nga naman, makakapasok yung yung jeep. At the same time, doon sa gitna, yung mga feeds ko doon lang nakalagay. Parang bodega na rin. Pero yung mga quality baka lang talaga yung kinukwadra ni Sir Mark. Yung mga native, itinatali nyo pa rin po, ipinapastolan. Pero oras na okay na yung silage, ipasok ko na. Ay, mga nakatali po. Ito, di ba may isang baka ako doon na good for 20 heads. Tali ko na sila lahat. Full time na silang nakakwadra. Silage lahat ng pakain. Silage na lang ang feeds. Masasabi niyo po talaga na yung corn silage napakabisa. Yung iba sabi, Napier, okay. Tatalunin ng mais. Mas magaling ang mais. Kasi may bunga eh. Diba yung feeds nga, bunga ng mais yun. Haba. Ito naman yung bahay ng mga baka ni Sir. Yung silage ko natuyo, hindi naman pumayat. Tumaba pa rin. Ito yung mga alaga ni Sir na Sobel. Ito, makikita natin may mga tatak sila. Letter Z, tas may mga serial number din sa may hulihan nila. Makikita natin yung itsura. Ibang-iba sa itsura ng ordinaryong baka. Mga bata pa talaga dinala dito. Ayan na po, itong mga baka na to. Kumbaga, nasa age pa sila ng parang teenager kung sa tawa. Pataas pa talaga. Hindi pa nga marunong sumampa. Tapos sobrang wild pa nito nung bagong dating lang. Pero ngayon, ang laki na din ng improvement. Hindi ako naging successful sa silage. Kasi magulang na siya nung na-harvest. Pero nakakataba din pala. Kahit magulang na na-harvest yung mais, malaki pa rin yung naging tulong sa pagpapataba ng ganitong baka. Sir Mark, pagdating pala sa painom, anong halo ng painom nyo po? Ganun pa rin. Ayun, feeds sa tubig. Cattle feeds. Tapos may molasses, asin. Pero ang number 1 na sinasabi nyo nakakatulong sa pagpapataba, yung corn silage talaga. At saka yung pinagwalisan, sabi ko. Yung hinihalo ko doon. May source kasi si Sir Mark sa mga galing sa feed mill, yung mga pinaglinisan.
San Jose lang, na field mill. Nabanggit din ni Sir Mark na welcome pala kung sakaling may mga gusto pong bumisita dito sa farm nyo para matuto, ganun. Paano kayo, Sir, makakontakt? Lagay natin dito. 0917 0917 898 898 3045. 3045. Hanapin nyo lang si Sir Mark Lotilla. Text nila ako. Kung makita nila yung Facebook namin ng misis ko, Mark Beth Lotilla. Nabuksan ko makita ko, sagutin ko kayo. Wala akong iniiwasan na tao. You know? Tsaka gusto ko matulungan lahat, Job. Si-share ko lahat ng natutunan ko. Tama. Napakalaking bagay nandun sa mga gusto talagang matuto. Ito yung bahay ni Sir. Yung kotse yata yung binablog. Sumada ng kotseng luma. Meron din Corolla dito si Sir. Bagong repair. Para sa mga mahilig sa kotse dyan, Corolla, 1990. Hindi ko binili to, binigay Small lang, body. Binigay lang to ng kaibigan ko sa akin.